Ako si Destiny. Magagandang tanawin at may pagmamalaking tourist destinations ng Oriental Mindoro ang pagdadalahan ko sa inyo na sigurado namang magugustuhan nyo. Ako si Binilda, college student. Samahan niyo akong pasyalan ang isa sa mga pinagmamalaki ng Oriental Mindoro, ang Puerto Galera. Para sa mga aktibidad, pangkapisanan dito sa distrito ng Oriental Mindoro, ako si Nikki at ako ang bahala sa inyo. Ako si kapatid na Darling Hueco. Hilig ng mga taga-Oriental Mindoro ang kumain at samahan niyo akong tikman ang mga pagkain gawa ng mga Mindoreño. Ako naman si Noet at ipapakilala ko sa inyo ang mga pangunahing produkto at ikinabubuhay ng mga taga-Oriental Mindoro. Ako si Leslie. Samahan niyo akong puntahan at kamustahin ang mga kapatid nating mangyan. Ako po si Daphne Meril M. Panes. Ako naman po si Jemeline Panes. Ipapakilala ko sa inyo ang ilang lokal dito sa distrito ng Mindoro Oriental. Ako po si kapatid na Nika. Ang Oriental Mindoro ay nagmula sa salitang Oriental na ang ibig sabihin ay silangang bahagi. At ang Mindoro na hango sa salitang Mina de Oro, na ang ibig sabihin ay mine of gold. Ito ang ipinangalan ng mga Espanyol sa aming lugar dahil na rin sa angkin nitong kagandahan ay tinuturing namin mga taga rito na kayamanan. Officially, ang Mindoro came into being in Oriental 1950s. Pero mahaba ang history ng Mindoro mismo. For Spanish period, settled na yung ibang communities dito sa Mindoro mismo as an island. Pinubuo ito ng 15 bayan, ang Calpan City, Nauhan, Victoria, Socorro, Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Pola, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bongabong, Rojas, Mansalay, Bulalakaw. Ang early settlers dito ay mostly Tagalogs and then sa mga mountains natin yung tinatawag natin Mangyan. Pag sinabi nating mangyan, dito sa Mindoro yan. Ano nga ba at sino ang mga katutubo nating mangyan? Tara, alamin natin. Matatagpuan sa bayan ng Mansalay ang may pinakamaraming bilang ng mga katutubo nating mangyan na naninirahan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Mayroon din silang sariling dialekto na tinatawag nilang ambahan. Ang ilan sa kanila ay matatagpuan pa sa iba pang parte ng kabundukan sa isla ng Mindoro. Kilalanin natin ng ilan sa mga kapatid nating mangyan. Nalaman ko po ang Iglesia ni Cristo dahil sinanap po ng aming pong kamag-anak na naging iglesia at inanyayahan po na kami na makinig po sa mga aral ng iglesia. Ako po ay isang katutubong mangyan, mangaawit po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nag-aral po ako upang magamit sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Bagamat bagong makakaanib ang mga mangyan, ay tumutulong na sila sa mga gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Kamakailan ay malaking pamahayag ng mga salita ng Diyos ang isinagawa sa iba't ibang dako. Sa Governor Alfonso L. Tumali Sr. Memorial Gymnasium, pinangasiwaan ni kapatid na Norberto Famalenia, tagapangasiwa ng distrito, ang mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos dahil sa ipinagkaloob sa amin ang magandang pagkakataong ito at napakaraming tao ang naging panauhin, nagsuri at nagsiyasat ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Dinagsari ng mga panauhin ang Evangelical Mission sa RGV Gymnasium sa bayan ng Victoria. Napuno ng mga panauhin ang Bansud Gymnasium sa bayan ng Bansud.
Sa bayan ng Rojas ay nagsagawa rin ng Evangelical Mission ang Iglesia ni Cristo. Dinagsa ng mga kapatid ang Rojas Gymnasium. Maging sa bayan ng Puerto Galera, patuloy na ipinakita ng mga kapatid ang puspusang pagtugon sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Mas lalo po akong naliwanagan. Nakakatawa po kasi nabigyan po ako ng pagkakataon na maka-attend po dito. Napaka-disiplina ng mga taga-iglesia kasi tahimik sila, marami akong natutunan. Masigasig ding nakipagkaisa ang mga professionals dito sa Oriental Mindoro na ipamahagi ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga kaibigan, kakilala at mga katrabaho. Kinabukasan ay pinuntahan namin ang mga tourist destinations sa aming lalawigan. Dahil sa magagandang tanawin, masasarap at maipagmamalaking mga pagkain, at dahil din sa patuloy pang pag-unlad, ay mas nakilala pa ang aming lalawigan. Ang Oriental Mindoro ay katulad din ng mga nagagandang lugar sa Pilipinas. Pero what we can offer in the province is kompleto, from A to Z. From bundok, to dagat, to dive site, and cultural. So, isa ang Mindoro sa mga chine-cherish at tinetreasure ng mga turista natin. Not only domestic, even also foreign. Marami pang mga bagay at mga kaalaman ang matutuklasan nyo dito sa aming lalawigan. Kaya samahan nyo kami, libutin natin at tuklasin ang ganda ng Oriental Mindoro. Gagaling kami! Paano nga ba pumunta dito? Kung kayo ay galing sa Metro Manila, maaari kayong dumaan sa South Luzon Expressway o SLEX at dumiretso sa Startol para makarating sa Batangas Pier. At mula sa Batangas ay sasakay tayo ng barko patung Calapan City. Kung ikaw ay pasahero lang, sa Fastcraft ka na sumakay. 1 hour. May sasakyan ka, mas maganda. Doon ka na sa Roro sumakay. Kaya nga lang, medyo matagal ang biyahe, mga 2 hours and a half. So ito pong nasa likod ko, ito yung ating terminal, passengers terminal na ito po ay naglulula ng more or less mga 600 passengers. Ito po ang gateway ng papunta ng Iloilo, ng Boracay. Ito po ang dinadaanan ng mga turista. Ang operation po natin dito ay 24 oras. Pagkagaling namin sa Calapan Port, nagtungo na kami sa town proper. Ang Calapan City ang nag-iisang city sa aming lalawigan. Mula sa dati nitong anyo, ngayon ay isa na itong mahabagong lungsod. Kaliwat kanan, may mga bagong nagsusulputang mga establishmento, kaya tinagurian itong Center of Trade and Commerce ng Oriental Mindoro. Dito rin matatagpuan ang Jose J. Lado Memorial National High School na ngayon ay kilala na bilang Oriental Mindoro National High School, kung saan kadalasang pinagdarausan ng iba't ibang malalaking patimpalak at mga activities sa ating bansa, kagaya ng mga pageants tulad ng Miss Earth, mga regional at national sports events. Sa katunayan nga nito, dito idinaos ang 2013 Iglesia ni Cristo Regional Unity Games noong January 2013. At ito ay ginanap sa Sports Stadium ng Oriental Mindoro National High School, isa sa may pinakamalaking stadium sa aming lalawigan. Ang distrito ng Oriental Mindoro, handang-handa na! Let's do it! Unity Gang! Oriental Mindoro! Go Oriental Mindoro! Tayo ngayon kung saan isinagawa ang kamakailang Regional Unity Games na dinaluhan ng mga kapatid natin mula sa distrito ng Oriental Mindoro, Romblon, Occidental Mindoro at Marinduque. Ang mga kapatid natin, nakita namin ang kanilang pagod at hirap sa pagtawid ng dagat, pero baka sa kanila yung masiglang damdamin sa pagtugon sa panawagan ng pamamahalang ito. Dito ay masiglang nakipagkaisa ang lahat ng mga kapatid sa mga events at laro
tulad ng basketball, volleyball, football, swimming events, at iba pa. Nanalo man o natalo ay babaunin pa uwi ng mga kapatid ang experience at saya ng pakikipagkaisa sa Unity Games. Pagkatapos ng nakakapagod at nakakagutom na palaro, merienda po muna tayo. Isa po sa mga delicacy na pinagmamalaki ng Oriental Mindoro ay ang suman sa lihiya. At narito po si Ka Angie upang ipakita sa atin kung paano ito ginagawa. Pero bago yan, Ate Angie, ano nga po ang ingredients ng suman sa lihiya? Ang una po natin ay ang ating asin, lihiya, at bigas. Na ating hugasan ang bigas. Ilagay natin ang mga sangkap. Haluin natin. Katapos po, atin pong babalutin. At ito na po ang pinagmamalaking suman sa lihiyan ng mga Mindoreño. Tara, tikman natin! Pagkatapos kumain ng masarap na suman sa lihiya, kilalanin natin ang mga kapatid sa bayan ng Victoria na nagmamay-ari ng prutasan. Kasama po natin ngayon si Ka Amiel Marquez at Ka Nati Lumbera. Ang pangunahing hanap buhay nila ay ang kanilang halamanan ng mga prutas. Akala nyo ba sa Davao lang mayroong durian? Mayroon din dito sa Oriental Mindoro. Kaya lang po nagkaroon yan dito ng mga pananim sa Oriental Mindoro. Minsan po nagluluwas ng prutas, meron pong nakita na mga kakilala kami na humingi po kami ng buto niyan at siya naman po namin itinanim dito sa Oriental Mindoro. Kaya po nagkaroon ng durian dito sa Oriental Mindoro. Sa unang panlasa ng mga taga Oriental Mindoro, hindi nila talaga ito nagustuhan. Pero nung nakailang tikim na yung mga taga Oriental Mindoro, nagustuhan na nila ito na talagang hinahanap-hanap at nag-aagawan na sila dito. Pagkatapos nating mag-food trip ng ipinagmamalaki naming prutas, ang ilang mga kapatid ay magsasagawa ng tree planting dito sa Barangay Urdaneta, Victoria, Oriental Mindoro. Ang inilunsad pong ito na tree planting ng Iglesia ni Cristo makatulong sa atin pong pamayanan maging sa panawagan din ng pamahalaan. Ang isinagawa pong tree planting ng Iglesia ni Cristo ay malaking katulungan po. Mapangalagaan natin ang ating kalikasan. At lubos po kami nagpapasalamat sa inisyatiba na partisipasyon po ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po ay papunta kami sa kabilang bundok. Ito po ang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng Puerto Galera.